Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa apat na mga cryptocurrencies na maaari daw pong makaranas ng matinding pagbagsak ngayong buwan ng June 2024. At ayan, bago po natin kilalanin ang apat na mga cryptocurrencies na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang unang-una po sa ating listahan dito ay walang iba kundi si Cardano. Ayan, Cardano bears have leverage. Ayan, mukhang yung mga bears ang nag-take over or nag-take control dito sa market price ni Cardano. Ayan, sabi rito ay for context, ADAS AO, yung AO po na ito ay yan po yung tinatawag na Awesome Oscillator Indicator. Ayan, ADAS AO has returned only red bars since April 1, suggesting that bearish bias has dominated the coins market for over 60 days. Ayan, nagpapakita na po kasi yung kanyang Awesome Oscillator Indicator ng iisang kulay red na bar mula pa noong April 1. Nagpapakita po ito na yung mga bearish pa rin, yung mga bears or yung mga sellers or selling pressure ang siyang nagdo-dominate or sila po yung parang kumokontrol dito sa market price ni Cardano ng higit 6 na pong araw or 60 days na po nilang kontrolado ang market price ni Cardano. Ayan. Ayan, kitang-kita natin yung kanyang weekly chart time frame dito. Ayan, laki po ng kanyang binagsak. Tuloy-tuloy po yung kanyang naranasang pagbagsak dito. Ayan, ito po yung kanyang Awesome Oscillator. Ayan, bumagsak na rin. Parang kamukha po ng ating QQE Mod Indicator. Ayan. Sunod naman ay itong si Bitcoin Cash or BCH. Bull Stake Debaxit. Ayan, napunta raw sa likuran. Itong yung mga bulls. Ayan, siguro ay nagpahinga sila. Ayan, sabi naman dito ay the dots that make up Bitcoin Cash Parabolic Stop and Reverse or SAR indicator confirmed the hike in selling pressure, especially in the past few days. This indicator also tracks an asset's price trend. Ayan, yung indicator naman po rito na nagpapakita po na nakakaranas ng selling pressure, itong si Bitcoin Cash ay yung tinatawag pong parabolic stop and reverse indicator. Yan, yung parabolic SAR. Ayan, parabolic SAR. Ito po yung mga may lumalabas na tuldok sa ating chart. Ayan, dito wala po siyang parabolic chart. Wala po siyang, hindi po pinakita rito yung parabolic SAR. Pero dito po sa chart, ayan, may lumalabas po ng mga tuldok-tuldok diyan. Ayan, kaya nagpapakita na rin po yan ng trend. Isa na rin po itong price trend na indicator. At sabi rito ay yan, yung lumalabas po ng mga dots ng parabolic SAR indicator natin dito ay nagpapakita po na nakakaranas ng selling pressure itong si Bitcoin Cash. Ayan. At dito naman tayo, itong si Axie Infinity. Ayan, siya po yung pangatlo. Leans towards taking more losses. Ayan, patuloy lang abang daw po na nakakaranas ng pagkatalo or pagbagsak sa presyo itong si Axie Infinity. Kaya ayan, bakit kaya? Yung latest na balita natin dito ay meron silang malaking update sa kanilang laro na Axie. Ayan, pero bakit kaya bumabagsak? Ayan po yung kanyang chart dito. Ayan, daily chart time frame po ito mula kay Binance. At yan, kitang-kita natin na ito nga ay bumabagsak tapos nakaranas po siya ng consolidation. Dito noong April, nakaranas po siya ng pagbagsak hanggang mga April 15. Tapos dito na po siya nag-umpisa na mag-consolidate hanggang ngayon. Sabi dito ay if AXS selling pressure continues to skyrocket, its price may fall to $7.3 and then to the long-term support level of $6.76 if profit taking continues unabated. Ayan, marami daw po kasing nagtitake profit. Ayan, maraming nagbebentahan. Kaya ibig sabihin ay kung marami po kasing nagbebentahan ay nagdudulot po yan ng selling pressure. Kaya tuloy-tuloy po yung kanyang pagbagsak. Kaya sabi rito ay kung nagpatuloy daw po yung pagbebentahan na ito o yung selling pressure ay maaari daw pong bumagsak itong si Axie hanggang sa presyong $7.3
Kaya yan, dito po yan. At kung pag nagpatuloy pa raw ito, ay posible po itong umabot hanggang dito sa $6.7. Yan, ang pang-apat at panghuli natin dito ay si Sandbox. Yan, Sandbox sees rising sell-off. Ayan, katulad din po ni Axie Infinity. Ay mukhang makakaranas po itong si Sandbox ng patuloy na selling pressure. As observed in Sun's current setup, when the MACD line blue crosses below the signal line orange, traders are told it may be a good time to sell as the downward pressure on the asset's price increases. Ayan, yung basehan naman po rito dito kay Sand ay yung tinatawag na MACD indicator. Kung pag nag-cross daw po yung kanyang linya na blue, ayan, at ito ay napunta sa ilalim ng kulay orange na linya, ay sinyalis po yan na dapat ay mag-exit na yung mga traders dito, or ito po ay nagpapakita na marami nang nagbebentahan rito kay Sand. Ayan, ito po yung chart ni Sand, weekly chart time frame po ito mula sa datos ni Binance. At ayan, nakikita natin dito na nakaranas po siya ng ayan, pagbagsak. Kaya yan na nga yung MACD natin. Ayan, nakikita natin dito na yan, nag-cross yung kulay blue na linya ng MACD rito at napunta siya sa ilalim. Kaya yan, halos ito po ay tumugma dito sa malaking bearish candlestick na ito. Yan, dalawang magkasunod na bearish candlestick dito kay Sun. Kaya ayan. Kaya yan po yung apat na mga altcoins na dapat daw po nating bantayan sapagkat maaari daw po itong makaranas ng matinding pagbagsak ngayong buwan ng June. Kaya yan po si Sandbox, si Axie Infinity, si Bitcoin Cash at saka si Cardano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.